Senator Coco, kayo po naman ay sitting senator ngayon, ano po? Hindi ko lang po alam kung gaano ho kayo nababaritaan ng majority dyan sa mga bulong-bulungan nila. Pero ang narinig po natin, ang bulungan dyan, ito pong draft na ito ay nakaabot naman talaga kay SP Escudero. At ang sinasabi daw po, gumagawa pa ng ibang draft para po ipulido ang mga impormasyon at argumento dito sa sinasabi na talagang balak nila na magkaroon ng de facto dismissal. Ito ba inyo rin po narinig? Hindi, siguro sinisiguro nila hindi ko marinig. Pero alam mo, kung draft lang yan, kahit yung draft na pinapakita o pinadala sa akin, ni walang signature, ni walang attribution, hindi inaamin kung sino yung sponsor or author. So, hintayin na lang natin maging official yan kung pipirmahan na at saka i-file. Pero ready na tayong harapin yan. Mag-argue tayo na hindi pwede yan. Hindi po pwedeng, ano ba tawag nila? Ano ba yung sa draft na nakita ko? De facto dismissal. Una sa lahat, Manong Ted, ang ginagamit nating analogy, court system eh. So kung court system yan, kahit sa court system, ang mga motion to dismiss mo or mga summary judgment mo, naka-address sa court. Kailangan mag-convene muna ang Senado bilang impeachment court kung gusto nilang i-process yan o i-entertain yung resolution na yan. Sa korte sinasubmit yan para magdebate kami ron bilang senator judges. Okay. Inamin po naman ni Senator Bato na sa kanyang opisina po nanggaling ang draft na ito. That's a fact, no? One. Second, inamin din po ni Senator Amy na may ilang po mga draft na umiikot ngayon. Okay. So, kumbaga, sadya po talagang may tinatrabaho ang ilan na makapagpalabas ng resolusyon para po nga sa dismissal nitong complaint na ito. Ang punto po namin ngayon, Senator Coco, ay sinasabi po ni Ginoong Escudero, na bagamat ito po'y scrap of paper lamang ngayon, unless it is filed and debated and voted upon. Ang sinasabi niya po dito, if someone will make a motion, it can be acted on, debated, and voted upon. Alright, the Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. So, ito daw po'y dadaan pa rin sa botohan ng mga miyembro ng plenaryo. Hindi ba kayo nababahala sa ganitong statement? Nababahala tayo, pero siyempre kaya nga ready na tayo eh. Siyempre research na namin yan, pero hindi pa talaga yan official. Kahit si Bato may inamin na may draft, hindi niya sinasabi na yung draft na nakita ko yun yung draft niya. Hindi eh. Basta para kung ang inamin ata niya na meron nang galing sa opisina niya na ganyang idea. So ready lang tayo to argue both on procedure and on substance. Okay. Ready, mabuti nga at maaga pa lang meron ng lumabas na nag-circulate na ganyan para napapaghandaan din natin yung kahit yung laman nung draft na yon. Opo, salamat nga po kayo po naghahanda na ngayon pa lang. Pero again, balikan lang natin, ano ba talaga ngayon ang actual na estado ng articles of impeachment? Ito ba formally ay na-acknowledge na ba ito sa plenaryo na tinanggap namin? And ano ba ang dapat na mangyari on June 11? Kayo ba muna ay manunumpa bilang senator judges o kapag may inihain na gantong uri ng resolusyon, pagbobotohan na ba kaagad yon? Yan nga, i-anticipate na ngayon natin yan. Kasi ganito, okay. Number one, nung Lunes, nagdebate na kami kung baka crossover ba ang impeachment sa 20th. Ibig sabihin, abinado na itong Senado na ito na may natanggap na itong impeachment case. Nasa record na, pinagdebatihan na nga kung pwede pasa sa susunod na Senado eh. So admitted na yon, meron kaming pending impeachment case. Ang situation, waiting kasi si Senate President linagay niya sa June 11. So doon natin ngayon yan itatakin. Ngayon, ang dapat procedure, babasahin ng House of Representatives prosecutors ang articles of impeachment sa June 11, 4 o'clock ng hapon. Dapat, ito ngayon ang bantayan natin. Logic and by the rules, logically speaking, at saka suportado ito ng nakasulat sa Senate impeachment rules, pagkabasa ng articles of impeachment
dapat diretso na kami sa pag-convene ng Senado as an impeachment court. Dapat sabihin ng Senate President, the Senate as an impeachment court is now in session. Dapat ganon, mag-o-taking tapos kami. Ngayon, yung reso ngayon na umiikot, baka yan ang panggulat. Pagkatapos basahin ng House of Representatives ang articles of impeachment, kasi session pa namin yun as legislative, baka ipasok ngayon yan. Kaya, bantayan ngayon namin yan, handaan namin, tama ba yung procedure? Pagka lumusot sa procedure, saka natin dibatihan ang laman. Okay, sige po. So, babantayan namin. Yung namin, Dapat bantayan. Babantayan namin. Yung namin, ilang kayo? Dalawa. Kayong dalawa... Kasi, Opo, go ahead. kami lang sa minority ang nag-uusap tungkol dyan. Yung nga po, kasi ganito po, Senador, nababasa po natin ang mga opinion ng ilan, ng marami, Opo, mga legal brains dito po, sinasabi nga ito ay napaka-elementary, na subject matter, na hindi, na kinakailangan magkaroon ng trial bago ka magkaroon ng acquittal or dismissal. Pero, paano po yan? Ito po ay senaryo po lang naman, Paano kung maglakas ng loob, ang liderato ng Senado at ang majority, na bahala na kayo kung saan kayo pupunta, pero sasagasaan kayo ng boto ng majority. Kahit na kayo magbantay dyan, kumontra kayo, makipagdebate kayo, at the end of the day, let's vote on the measure. Paano po yun? Yun po yung rules. Kailangan talagang dumating ang punto na kung merong inintroduce na sa Senado, bigyan kami ng oras labanan kung disagree kami. Tapos, at the end of the day, kung hindi maiwasan ng pagboto, pubotohan namin. And then, ang resulta, yun na nga. O sana naman, wag naman mapapahiya ang Senado bilang institusyon. Kasi kami ni Senator Risa, member kami nitong Senadong ito. So ayaw din namin naman masira o mapahiya ang Senado bilang institusyon. Dapat, ang argument lang namin dyan, ang final appeal namin sa aming mga kasamahan, ang dali-dali intindihin ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala namang malalim na salita dyan. So bakit di namin masunod yun? So yun lang yung pakiusap namin. Sundin naman natin ang Constitution. Senado tayo eh. Nationwide yung mandato natin. Dapat tumunod tayo sa Constitution. Tapos kung tayong umiiwas sa impeachment trial at saka pagdesisyon sa impeachment case, kasi nga nung tumakbo tayong senador, kasama na yan sa job description. Dapat alam na natin yan noon. Pag-file pa lang natin na certificate of candidacy, alam na dapat namin lahat yan. So yung lakas ng loob to be a judge sa impeachment, dapat dala-dala na namin yun. Senador, yun nga, are you going out of your way now? Kasi, sabi nga po ninyo, baka hindi kayo kinakausap o baka mainap lang po sa inyong informasyon, pero hindi naman maitatanggi yung mga nangyayari dyan sa Senado sa ilang pong mga nagsasabi na binubuo nga itong gantong uri ng mas pulido umanong draft, and then makakakuha po ng at least man lamang 13 boto, and then kumbaga bahala na kayo magrereklamo dyan, mag-iingay dyan. Kayo ba lumalabas na sa inyo pong opisina para makisuyo, makiusap mismo sa kapwa nyo senador regardless kung majority sila o hindi? Para pag-usapan ito sa ika ninyo na para naman hindi mapahiya ang institusyon? Nung nag-plenary debates po kami, hindi pa kausap na rin namin yung mga colleagues namin. Tapos siyempre, of course, sa lounge, nag-uusap-usap din kami tungkol dyan, nagbubulong-bulungan din kami tungkol dyan. So, ang pinaka-formal nga at pinaka-recorded nga at public na pakiusap sa mga colleagues natin would be when you speak out during plenary session. At ginawa na po natin nung Lunes yan, at posible pa natin gagawin natin ulit. At kausapin natin silang lahat. Ang problema lang nga is kung nakikinig ba. Okay, opo. Kumbaga, yun nga sana, ang pinaka-formal na pakikiusap dito ay sa floor, Para sinasabi nyo yung mensahe at nakikinig po sila. Opo. Ano po ang handicap ninyo on June 11? Kasi 4 p.m., opo, at yan po ang huling araw ng regular session po ng 19th Congress. Ang iba siguro po ay atat na rin magbakasyon, Yung mga dumaan sa hal. Opo, kasi ang iba niya nakabook na ng mga flights yan. Kasi ito ang pinakamahabang break sa Kongreso, yung papunta ka ng SONE.
Opo, 40. Oo nga. Opo. Oo. Opo. So everybody's in a hurry. 'Di ba? Ang iba ho talaga dito may mga plano na. Opo, nakapangako na kay Mrs. na sila pupunta ng Paris, no? Mga ganun pong usapin. Alam mo, Manong Ted, ang pinaka-handicap talaga namin sa minority is we are assuming good faith. Eh. We are assuming good faith. Nung sinabing June 11, 4 p.m., okay, ang assumption namin dyan, may quorum pa in good faith kasi talagang yung duty namin at senator, gagampanan namin. Kailangan mag-attend kami. Yan. So yun yung aming assumption. Ngayon, mangyayari ba yun o hindi natin alam. Pero siguro naman, tama naman kami na we have to assume good faith. Diba? We have to assume na ang mga hinalal nationwide, senador na nga ang rangko namin, posisyon, meron din kami sense of responsibility. So we have to assume that. So, kaya tignan mo ngayon, nagko-cooperate kami kung legislative matters ang gusto ni Senate President. Nagpupuyat kami hanggang alas 11 kagabi to work on the majority's legislative agenda. Kasi good faith din kami as minority. Sana, everybody is acting in good faith. Kaya nga, meron ako sinabi noon na dapat no surprises. Pagdating sa June 11, merong quorum hanggang 4 p.m., pinasa ng House of Representatives, then we convene as an impeachment court. There should be no surprises kung everybody is acting in good faith. So nangangahulugan po, Senador, no, na kung sakasakali pagsapit ng June 11, 4 p.m., and then may kumwestiyon sa quorum ninyo, wala nang business of the day. So the mere absence of a quorum will be a reason for the Senate to adjourn at hindi po mangyari itong sinasabi na reading of the articles and the pag-swear ninyo bilang mga senator judges. Bantayan nga natin yan. Tandaan mo na 3 p.m. ang session namin. Ngayon 4 p.m. ngayon yung reading. So yung senaryo nga natin, imagine mo 3 p.m. magkakakorum, din 4 p.m. biglang wala. So bantayan natin lahat yan. Kasi normally hindi dapat nangyayari yan unless na merong hidden agenda. That's why parati ko sinasabi, parati nating entertainin yung merong mga hidden agenda, pero siyempre ang assumption din talaga dapat natin, merong good faith compliance kasi ang kadil natin mga senador mga may nationwide mandate, more than 35 years old, dapat mature na nga ito ng mga tao. So we assume good faith. I am assuming good faith. At ako'y nagdarasal na pagdating ng June 11, there should be no surprises. Meron dapat sufficient number of senators kung pwede perfect attendance to show interest dito. Naputol po tayo itong ating linya, no good faith. It is